creation. Ang sabi po ng mga tala, mga kapatid, Genesis 1:20, at sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. Verse 21, at nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat. Diyan pa lang sa mga salita na yan, mga kapatid, ay makikita na natin ang paglalarawan ng ating pong Panginoon na hinatid po niya sa aklat ng Apokalipsis. Yan pong tinatawag dyan ng malalaking hayop, yan po ay beast. At ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal sa sagana ng tubig, ayon sa kanya-kanyang uri, at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kanya-kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. Kung atin pong mapapansin sa bawat paglalang ng ating Panginoong Hesus pagdating sa katapusan ng araw na yan, ay lagi niyang binabanggit na ang Diyos ay mabuti sa kanyang paglikha sa sanglibutan. Ganon din ang atin pong mararamdaman. Pansinin niyo po yung 1 verse 22. At mga binasbasa ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. Ang highlights po natin dyan, mamaya ay atin pong makikita. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-5 araw. Yan po ay day 5 of creation. Ang highlights po natin ay ang mga hayop na malalaki, maliliit, at ang tinutukoy ang karagatan at ang lupa, pero ang pinakasentro ay ang mga nilikha ng Panginoon na nariyan sa karagatan. Ang day 5 of creation, mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa tubig at tumutukoy sa nilalang na may buhay na nariyan sa tubig. Sakop na lahat yan kung anong uri man yan. Mapating man yan, mabalyena man yan, kung ano man ang nariyan sa karagatan. Ganon din sa lupa, makikita natin na mayroon din siyang nilalang. At alam natin na ang pinakahari sa lahat ng hayop na nilalang dyan sa tuyong lupa, walang iba kundi ang leon, kaya king of the jungle. Atin pong pagmasdang mabuti. Ating ilalarawang mabuti kung paano natin makita ang buhay ng atin pong Panginoon sa day 5 of creation. Atin pong pansinin, mayroon pong iba't ibang paraan kung paano tayo mamuhay na ang ating hanap buhay ay pangingisda. Kaya kung kayo po ay papasyal sa mga probinsya na malapit sa karagatan, ang kanila pong hanap buhay ay pangingisda. Yan po ang ating highlights sa day 5 of creation. Na kailangan makita natin ang buhay ng atin pong Panginoon, ang kanya pong larawan. Sapagkat sa paglalang niya ng mga iyan, alam na natin na mayroon siyang panukala. At alam natin na sinabi ng Panginoon na kalatan ang buong katubigan at kalatan ang lupa sa mga hayop na nasa tuyo ng lupa at ganun din sa karagatan. At alam natin na ang ibang mga nilalang katulad ng tao ay namumuhay sa karagatan. Kung tayo po ay namumuhay sa karagatan, mga kapatid, mayroon pong iba't ibang mga paraan kung paano tayo mabuhay. Lalo tigit, paano tayo manghuli ng isda. Yan po ang ating highlights dito po sa creation. At paano natin maipakita ang larawan ng Panginoon dyan po sa day 5 of creation. Christ-centered po tayo.
Ang atin pong pinag-aralan ay climactic events. Yung climax ng pangyayari ng pelikula ng buhay ng ating Panginoon. Kaya bago natin tutunghayan ang iba pang mga pangyayari, kailangan titingnan natin ang kanyang larawan. Sapagkat ang larawan ng Panginoon ay nagsasalita ng libu-libong mga pananalita sa isang larawan ng atin pong tagapagligtas. Kaya napaka-importante ng larawan o picture ng atin pong Panginoon. Highlights po natin ay ang pangingisda. Mayroon pong iba't ibang uri ng pangingisda. Ang tawag po sa amin yan, dyan po sa may Bulacan, yung lambat na nilalagay dito sa may kamay at ihahagis, yan po ay pamamanting. Aywan ko dito sa Cavite kung ano tawag. Sa bandang Kabisayaan, hindi natin alam kung ano tawag diyan. Basta sa amin, dyan sa amin sa may Bulacan, sa may Marilao, kung ano ang tawag niyan, yan po ang aming kinalakihan. Mayroon namang ibang uring pangingisda, mga kapatid, na kung tawagin ay sapyaw. Aywan ko kung ano sa Tagalog yan. Yung pangsalok ng isda. Sa bandang Cebu, sapyaw yan. At dyan po sa panghuli ng isda na yan, mga kapatid, ang lambat mayroon po iba't ibang uri ng mata. Butas. Sa Palawan, bago ka manghuli, dadaan mo na yan sa bantay dagat. Baka yung lambat mo na panghuli ng isda, hindi papasa sa kanila. Kaya depende po yan sa butas ng lambat, depende po sa uri ng pangingisda, at depende sa uri ng panghuli, iba't iba po yan. Diyan po sa may bandang Negros, ang kanila pong panghuli ng isda ay nilalagay sa bangka yung lambat at nagdadala ng ilaw, dadalhin sa kalagitnaan ng karagatan. At habang naroon ang ilaw, yan po ay pinupuntahan ng maraming mga isda. Yan naman ang kanilang uri, ang tawag dyan, itataktak ang pukot at maraming mahuli. Iba't iba po yan, mga kapatid, ang panghuli niyan. Diyan po banda sa may Mindoro at doon po banda sa may Negros Occidental, ako po nakakita ng personal niyan. Marami pong huli yan, pero sakop dyan yung mga pinakamaliliit. Bawal po yan sa mga bantay dagat, lalo tigit, mahuhuli mo yung walang pakinabang. Natin pong pagkatandaan, mga kapatid, na ang highlights natin sa Day 5 ay iba't ibang uri ng buhay na nabubuhay dyan po sa karagatan. At mayroon pong tao na nabubuhay sa pangingisda, yan po ay kalimitan ng kanilang hanap buhay. At tandaan po natin, hindi lang po dyan sa creation ang highlights na yan, kundi sa buhay ng atin pong Panginoong Hesus, nakita po niya ang kanyang mga kaibigan na ginawa niyang mga lingkod, Peter, James, and John, na ito po ay tunay na mangingisda. At alam po natin, mga kapatid, na habang ang ating Panginoong Hesus ay naglalakad sa tabi ng karagatan ng Galilea, nakita niya ang mga taong ito. At alam po natin, kapatid, na ang mga taong ito, kapag ito'y mangingisda at ang kanilang hanap buhay ay mangingisda, mas marami silang kaibigang naiipon. Tandaan po natin yan. Kapag ikaw ay mahilig sa kaibigan, marami ka manghuli o kunti ang huli mo, kailangan mong magbigay sapagkat napakaraming kaibigan kapag ikaw ay maraming huli. Kapag wala kang huli, kunti lang ang kaibigan mo. Kaya sa buhay po ng ating Panginoong Hesus, ang original na fishers of men. May darating tayong bisita sa susunod na linggo dito sa ating iglesia, fishers of men. Ang original na fishers of men ay ang atin pong Panginoong Hesus. Kaya doon po sa Day 5 of Creation, makikita natin ang highlights ng mga nabubuhay sa dagat at ang namumuhay
sa dagat. Ang tao na namumuhay sa karagatan at ang kanilang hinuhuli na buhay at nabubuhay sa karagatan, walang iba kundi ang nilikha ng ating Panginoon. At nakita ng ating Panginoong Hesus ang tatlong magkakaibigan na ito, na sila po ay mayroong talento kung paano manghuli ng isda. Kanya itong tinawag at sa kanyang pagkatawag, ang sabi niya, magmula ngayon, huwag kayong manghuli ng isda at ang inyong hulihin ay ang tao. Kaya huling-huli yung tao dyan, kapatid. Hindi yan lulusot doon sa kanilang lambat. Ang ating Panginoong Hesus ay mayroong laging kaakibat na panawagan sa bawat isa sa atin. Na ito ang kanyang larawan ay inilalarawan doon sa Day 5 of Creation. Napakahaba nito, kapatid, ang Day 5. Kung abutin man tayo ng ilang part nito, okay lang. At least makikita natin ang larawan ng atin pong Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, isang gabi, tinanong niya ang kanyang mga alagad kung mayroon ba kayong nahuli. Ang sagot ng kanyang mga alagad, magdamag kami, nag-umaga, naghapon kami, inabutan kami ng gabi, wala kaming nahuli kahit isa. Mayroong problema, kapatid. Kasi sa magdamag kang nandyan sa karagatan, ang iyong hanap buhay, pangingisda, mayroon pala talagang minsan zero ang magiging ending ng panguhuli ng isda. Ang sabi ng Panginoon, anong nangyari? Bakit wala kayong nahuli? Panginoon, maghapon kami, magdamag kami, wala kaming nahuli kahit isa. Ang sabi ng Panginoon, lumaot kayo uli at sa inyong paglaot, ang inyong lambat ay itapo ninyo sa bandang kanan. Meaning to say, maghapon magdamag silang ng lambat ng huli ng isda. Ang tapo ng lambat nandoon sa kaliwa. Walang huli doon. Kasi ang sabi ng Panginoon, maglaot kayo uli, itapo ninyo ang inyong lambat sa bandang kanan. Throw your net in a right way. Meaning to say, maghapon magdamag silang nangaral, maghapon magdamag silang nangisda. Wala silang nahuli kasi puro kaliwa ang tapon ng lambat. O kaya may problema. Baka sa pagtapon ng lambat, kulubot. O kaya may problema. Baka sa pagtapon ng lambat, ang laki ng mga butas, lulusot ang isda. Ang sabi ng Panginoon, lumaot kayo uli, itapon ninyo ang inyong lambat sa bandang kanan. At doon ninyo mararanasan na kung itapon ninyo ang inyong lambat sa bandang kanan, baka hindi ninyo madala ang sobrang dami ng isda na inyong mahuli. Mga kapatid, minsan, Day 5 of Creation, naroon lahat ang larawan ng mga alagad, larawan ng ating Panginoon, larawan ng kanyang karakter kung paano manghuli ng isda doon dapat itapon sa tamang pagtapon. Bigyan ko po kayo ng sample, kapatid. Kapag namimingwit tayo ng tilapia, pwede nyo bang lagyan ng pain na carrots? Kapag nanghuli ba tayo at namimingwit tayo ng tilapia, kapatid, pwede mo ba lagyan ng kamuting kahoy? At kapag nanghuli ba tayo ng tilapia at namimingwit tayo, kung saan, pwede ba natin lagyan ng candy? May mahuli kaya?
Kailangan kung ano ang pagkain ng isda, yun ang iyong ipapain para mahuli mo. Kung ano ang karapat-dapat na ipakain mo sa isda para mahuli mo sa lambat, at kung ano ang itinuro ng Panginoon, dapat yun ang ating gagawin. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Paano tayo manghuli sa labas, kapatid, ng kaluluwa kung ang ating pagtapon ng ating lambat ay nasa kaliwa? Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, kapag tayo ay nangangaral sa labas, paano natin itapon ang salita ng Panginoon sa day 5 of creation, na ang highlights, kapatid, ay nasa karagatan. Alam po natin na ang propesya sa aklat ng Apokalipsis, na ang tubig o karagatan, yan po ay karamihan ng tao, bayan, wika ang binabanggit riyan. Paano tayo manghuli doon sa labas kung ang ating lambat butas? Paano tayo manghuli, kapatid, sa labas ng kaluluwa kung ang ating karakter hindi pwedeng manghuli ng isda sa labas? Kaya ang larawan ng ating Panginoong Hesus ay makikita sa day 5 of creation. Ang highlights, paano mahuli, paano paramihin, kalatan ang ating mga iglesia ng ating mga hinuling kaluluwa. Sabi ng Panginoon, kalatan yan, punuin yan. Sabi ng Panginoon, lahat ng may buhay, magpakarami kayo, humayo kayo. At sa iba't ibang pamamaraan ng pangangaral, dapat makita ang karakter at ang pag-uugali ng Panginoon para makahuli tayo ng isda. Day 5 of creation, makikita natin ang tunay na larawan ng atin pong Panginoon. Atin pong pagkatandaan, mga kapatid, na ang pagsabi ng ating Panginoong Hesus, humayo kayo, magmula ngayon, susunod kayo sa akin, meaning to say, si Kristo ang unang fishers of men. At ang pangalawang manghuhuli ay ang kanyang mga alagad. Ang kanyang mga alagad, tinuruan ng Panginoon kung paano manghuli ng kaluluwa, paano manghuli ng isda. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo uli. Pagdating ninyo doon sa karagatan, itapon ninyo ang inyong lambat sa bandang kanan, sapagkat ang isda naroon sa bandang kanan. Alam niyo po, mga kapatid, nung sinunod ito ng kanyang mga alagad, ang daming isda na kanilang nahuli. Bakit? Sinunod nila ang kanilang maestro, ang kanilang tunay na mangingisda. Ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus, naroon ang tama na pangangaral. Ang pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus, naroon ang tamang pamamaraan kung paano tayo manghuli ng kaluluwa sa labas. Kaya ang sentro ng atin pong pag-aaral, ang sentro ng atin pong series, ang larawan lagi ng Panginoon, nandyan sa bungad yan. Kasi ang sabi niya, sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao. Hindi naman kasi mahirap hulihin ang tao, kapatid. Malaki yan eh. Basta't masipag lang tayong manghuli. Hindi mahirap hulihin ang tao, kapatid, kung kahit wala tayong talento sa pangangaral. Madaling hulihin ang tao, kapatid,
sa pamamagitan ng ating mga karakter. Dito po sa Day 5 of Creation, makikita natin kung ano ang karakter ng mga hayop na nandyan sa lupa at kung ano ang karakter ng mga nasa tubig. Ito ang gagamitin ng Diyos na pamamaraan. Pero tandaan natin, nasa Day 5 of Creation, nakikita lahat ng kaaway ng Diyos yan kung paano siya gagawa ng paraan para hindi yan magampanan ng mga lingkod ng Diyos. Sabi ng Panginoon, lambatin ninyo ng mabuti. Pagdating ninyo doon sa laot, kahit wala kayong ilaw na dala, basta't itapon nyo sa bandang kanan, ibig sabihin, tama lang ang ating gagawin. Huwag lang tayong magkakamali sa pagdala ng mensahe ng Panginoon. Kailangan ihatid natin ang pabalitang ito, kapatid. Dito sa media, dito sa ating gawain, dito po sa ating eklasya, maghatid tayo ng pabalita ng Panginoon, makita ang buhay ng Panginoon at larawan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ang sabi po ng ating mga manunulat, Christ likeness. Ang karakter ng ating tagapagligtas. Kahit hindi ka na magsalita, basta't nakita sa buhay ninyo, nakita sa buhay ko, yung tao na nakakita sa atin, handang-handa na yan na susunod sa atin kasi ang karakter natin, karakter ng atin pong Panginoon. Sa paglalarawan, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, alam natin kung paano mailalarawan ang buhay ng Panginoon sa aklat ng Heneses. May part 2 tayo, kapatid, mamayang madaling araw. Dito po sa Day 5. Sapagkat ang ini-emphasize ng atin pong manunulat, dyan po sa Day 5 of Creation, ay ang mga buhay na nasa karagatan, magpakarami, at ang buhay dito sa lupa na binukod ng Diyos, magpakarami, kakalatan ang lupa, at ito ang gagamitin ng atin pong Panginoong Jesus. Ngayong hapon, muli po namin kayong inaanyayahan, mga kapatid, na sa bawat sandali ng atin pong pag-aaral, para tayo ay maging kabahagi sa gawain na ito. Magbigay tayo ng parangal sa Diyos sa pamamagitan ng suporta sa gawain dito sa ating iglesia. Mula sa ating mga kabataan, mula sa atin ng mga hamtong na nandito sa loob, sama-sama nating ibahagi sa ating mga kaibigan sa pamamagitan ng ating pag-like and share sa atin pong gawain. Ang bahagi na ito ng gawain ng ating iglesia, tayo pong lahat ay bahagi sa paglilingkod sa atin pong mahal na Diyos. Mateo 4:19, ulitin po natin. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.